Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Eddie. 52 anyos. Napasulat ako sa inyo dahil na rin sa mga staff ko sa opisina na talaga namang tutok na tutok sa inyong programa. Mga mas bata sila sa akin at madalas ay sa akin sila humihingi ng payo tungkol sa iba't ibang bagay. Mapatrabaho man, personal na buhay, lalo na tungkol sa pag-ibig. Kaya naman gusto kong ibahagi ang mga pinagdaanan ko nung aking kabataan. Nasa 27 anyos ako noon. Meron akong nobya na itago na lang natin sa pangalang Marie. Masaya naman ang relasyon namin. May mga away o tampuhan kung minsan, pero nagagawa naman namin ang solusyon agad. Si Marie kasi ang tipong gustong pinag-uusapan ng mga problema hanggang sa magkaroon ito ng lunas. Madalas naman namin nalalagpasan ang mga pagsubok. Maliban na nga lang sa isang problema na aminado akong medyo hirap akong hanapan ng paraan. Ay, grabe busog. The best ka talaga magluto, ma. Oo nga po, tita. Ang dami ko nakain. Syempre, minsan lang kayo magpunta dito. Kaya talagang pinaghandaan ko yung pagdalaw nyo. Ba't di muna kayo dito magpalipas ng gabi? Hindi na pa. Kailangan ko ihatid si Marie sa kanila eh. Nakwento ko naman sa inyo kung gaano kasungit si Tita Agnes. Uy, hindi masungit ang mama ko, ha? Ang sungit kaya na. Tuwing pupunta ako sa inyo, parang hinuhusgahan niya palagi yung kaluluwa ko. Kasalanan mo naman kasi. Bakit? Anong kasalanan ko? Eddie, mukha namang mabait si kumaring Agnes ko Huling kita namin nung Pasko, niragaluhan pa ako ng blouse. Paborito ko ngang isuot yun tuwing magsisimba kami ng papa mo Bagay na bagay sa akin. Sa inyo mabait siguro, sa akin hindi. Ano ba ginawa mo? Malamang may ginawa kang kalokohan. Wala po pa. Bait-bait ko nga eh. Mag-aalang ako tsaka palagi akong may dalang pasalubong tuwing dadalaw ako sa kanila. Sabihin mo na kasi. Anong sabihin ng alin? Ano ba yon, ha? Hindi pa, wala yun. Kasi tito, Ano naman? ito po kasing anak nyo, tinatanong ng mama ko kung may balak daw ba akong pakasalan. Nilaglag mo na naman ako eh. Anong sagot mo? Po? Anong sagot mo dun sa tanong sa'yo ng mama ni Marie? Syempre, sabi ko, meron naman. Pakakasalan ko naman si Marie. Yun lang naman yung plano pa eh. Ang tanong, kailan? Kita mo na? Ayan po tito ang dahilan kung bakit takot siya kay mama. Uy, hindi naman ako takot. Walang masagot sa kung kailan. Kailan nga ba, Eddie? Oo nga, kailan nga ba? 27 ka na, Edison. Ikaw, Iya, ilan taon ka na ba? 25 po. Kita mo na, ang tanda nyo na. Ano naman yan pa? Pati ba naman kayo makikigaya kay Tita Agnes? Nagtatanong lang naman kami, anak. Oo nga. Hindi naman namin sinasabi sa yung pakasalan mo na ngayon na mismo itong si Marie. Oo, narinig mo. Ano sagot mo? Ano daw sagot mo? Ano ba? Tama na nga yan. Halika na lab, alis na tayo. Ha? Anong oras na Baka matraffic pa tayo pabalik sa inyo.
Teka, Maraming salamat sa masarap na hapunan. Pa, puntaan natin yung bilihan ng second hand na kotse na sinasabi mo. Siguro sa susunod na linggo. Alis na po kami. Tara na, Lap. Tayo ka na dyan. Halika na. Ewan. Masyado ng Tito, tita, thank you po. Dalaw po kami ulit sa susunod. ay, sige, ingat kayo ha. Felix, magpaalam ka na. Sige na, ingat kayo. Marie, salamat sa pagdalaw ha. Thank you po ulit. Sige na. Halika na. Tara na. Bye, Pa. Ma. Oh, ba't ang tahimik mo? Nagtanong ka pa. Oh, anong ginawa ko sa'yo? Tama bang ilaglag mo ako sa magulang ko? Ilaglag? Bakit? May ginawa ka bang mali, ha? Yan ang hirap sa inyo mga babae. Oy. Ano na naman yan, ha? Wala na kayong inisip kundi kasal. Pakakasalan ka naman maghintay ka lang. Ang hirap kasi sa inyong mga lalaki. O sige, ano? O baka ikaw lang. O ano nga? Masyado kayong takot. O takot saan? Sa commitment. Sino may sabing sa yung takot ako sa commitment? 4 na taon na tayo, huy. Bagal niyo kumilos. Loh, Nasa kamay niyo palagi kung kailan ang ganito, kailan ang ganyan. anong ganito ganyan? Kung kailan magpapakasal, kung kailan mag-aanak, kung ilan ang magiging anak. Syempre, gastos namin lahat dun, no? Gastos niyo? Mawalang galang lang po, Mr. Edison, ha? May trabaho ho ako at panigurado namang maghahati tayo sa gastos kapag nagpamilya na tayo. Gaya na lang ngayon na di pa tayo kasal. Ako nagpagoselina ng sasakyan mo. Ako nagbabayad minsan ng kinakain natin. At paggipit ka, pinapahiram pa kita ng pera. O, asan doon ang gastos niyo lahat, ha? Bakit ba kasi madaling-madali ka, Marie, ha? Ano bang hinahabol mo? Kasama mo naman ako, ha? Palagi ko naman sinasabi sa'yo na tayo na hanggang dulo. Wala nang atrasan, ano pa bang kulang dun? Ba't di mo kasi masagot kung kailan? Kasi baka mamaya, 40 na ako bago mo pa ako maisipang pakasalan. Aba, kung gano'n naman pala, di bali na lang. Di naman tayo aabot sa ganun. O kailan nga? Tandaan mo, Eddie, may taning ang matres ng babae. Yun naman pala. Matres mo naman pala yung pinoproblema mo. Kahit hanggang 40, pwede pa naman yan. Ha? Tingin mo ba literal na nagbibilang yung matres nyo? Oh, Marie, 40 ka na. Sarado na yung tindahan. Babayu. Anong sabi mo? Oo. Umuusok na naman yung ilong mo Alam mo, sige. Sige na. Para magtigil ka at manahimik na ang buhay ko. Buksan mo yung compartment. Buksan mo, sige. Ewan ko sa'yo. Diyos ko po naman, Marie. Ako na nga. O yan. Ano yan? Buksan mo. Ano nga to? Sing-sing, ano pa nga ba? Sing-sing? Atat ka Hilig mo manguna. O di ayan. Will you marry me? Masaya ka na? Ano to, nagpo-propose ka? Di ba yan naman yung gusto mo? Yayayain mo ako magpakasal sa ganitong paraan? Seryoso ka ba? Dito sa kotse mong bulok at habang nag-aaway tayo? Wala man lang bulaklak, wala man lang setup na maganda, ha? Ewan ko sa'yo, Marie. Ewan ko sa'yo. Hindi ko na alam kung anong gusto mo. Bahala ka na nga. Sasabog na yung utak ko sa'yo Ayoko na. Tony, yan ang hirap sa mga babae, lalo na nung kapanahunan ko. Parang tipikal na edad ng pag-aasawa ay 24 hanggang 27. Kapag 30 na, kinakabahan na mga kababaihan. Pakiramdam nila ay magugunaw na ang mundo kapag wala pang singsing sa mga daliri nila. Kaya naman napilitan akong paagahin ang pagbili ng singsing para kay Marie. Nasa plano ko naman talaga ang makasal kami. Yun nga lang, hindi pa sa panahon na gusto niya. Pero para matapos na ang bangayan at parinigan, niyaya ko na siyang magpakasal. At ayos na rin, Tony. Dahil naging masaya naman ang unang taon ng aming buhay mag-asawa. Tama naman si Marie. Hindi lahat ng gastos ay kargo ko.
Hinahatian niya ako sa mga bayarin sa bahay at sa iba pang pang-araw-araw naming pangangailangan. At aaminin ko, sabik na sabik kami sa bagong kabanata ng aming buhay noon. Iba pala sa pakiramdam kapag magkasama na kami sa iisang tahanan. Maaga kaming umuwi galing trabaho noon at halos hindi na kami umaalis ng bahay. Pero syempre, hindi permanente ang kasabikan namin. Dumating din kami sa puntong unti-unti na kaming naumay sa isa't isa. Yan. Oh, goodbye bigote at balbas. Suwabing-suwabe na tayo, Eddie. Oh, bakit lab? Bakit nakapamewang ka dyan sa may pintuan? Eddie, nakikita mo ba yung lababo natin? Eto. Bakit? Anong meron? Baka naman pwedeng banlawan mo pagtapos mo mag-ahit. Nagkalat kasi yung mga buhok mo. Nung huli kang nag-ahit, iniwan mo lang nakatiwangwang yung mga ginamit mo. Tapos hindi mo pa nililinis yung lababo. Nakakadiri. Sige lab. Lilinisin ko to. Total, naumpisahan ko na rin naman. Iisa-isahin ko na lahat. Anong lahat? Lab, pwede kayang ayusin mo yung pagbabanyo mo? Pwede kayang pakibaba yung takip ng toilet kapag tapos mo na gamitin. Isarado mo bago ka mag-flush. At wag mong iiwang nakabukas. Patayin mo rin yung ilaw at isarado mo ang pinto paglabas mo. Hindi yung iiwan mo nakatiwangwang lahat. Sige po ma'am, tatandaan ko po yan. Yung mga pinaghubaran mo, baka naman pwedeng ikaw na maglagay sa labahan. Ako palagi nagpupulot ng mga marumi mong damit eh. Ako na nga naglalaba, ako pa mangongolekta kung san-san. Sige. Gano'ng kalayo ba yung lalagyan natin ng maruming damit ha? Di na po mauulit. At Eddie, huwag kang mag-iiwan ng mga kutsara, baso at tasa kung san-san. Kahapon yung tasa mo ng kape nasa may bintana. Ito ngayon lang, platito at tinidor nasa tabi ng TV. Ng TV, Eddie. Kalimutan ko lang. Kaya dumadami yung langgam sa bahay eh. Kasi hindi mo agad nilalagay sa lababo yung mga pinaggamitan mo. Sige na, ilalagay ko na sa lababo agad. Mas mainam kung huhugasan mo na rin. Okay. Tsaka Sige. Eddie, yung mga pinapabili ko sa'yo, yung mga kailangan natin dito sa bahay, nasa na? Nung isang araw pa yun ah. Anong pinapabili? Bakit? May pinabibili ka ba? Ano ba naman yan, Eddie? Nung isang araw pa. Kailangan natin yung gamit para ayusin yung tubo sa may labahan kasi tumatagas, diba? Gamit na nga lang yung pinabibili ko sa'yo kasi bala ko na ako na lang ang mag-aayos. Isang linggo ko nang pinapaayos sa'yo yun pero ayaw mo akong intindihin. At utang na loob, Eddie. Ano? Hindi ka pa tapos? Gaano kahaba pa ba yan, Marie? Isang nobela ba yung dakdak mo, ha? Mahuli na ako sa trabaho ko. Sinasamantala ko na kasi yung reklamo ko sa'yo habang nakikinig ka pa. Di ba pwede mamayang gabi na lang bago matulog? Nakakainis na kasi, Eddie. Akala mo ata may kasambahay ka. Pero wala, Eddie, wala. Ako lang ang kasama mo sa bahay. Kaya sa tuwing nagiging salaula ka, ako ang nahihirapan. Naku, Eddie, hindi porkit ako ang babae, ako na ang gagawa ng lahat dito sa bahay. Tandaan mo, may trabaho din ako. Alam mo tama na nga, Marie. Aga-aga mo manermon. Nakasira ka ng araw kanina, ang ganda-ganda ng gising ko. Tapos ngayon, wala na ako sa mood. Mas mahalaga pa ba yung mood mo kaysa sa hinaing ng asawa mo? Kung gawin ko rin kaya sa'yo, Ang alin? iisa-isahin ko rin sa'yo yung mga ayaw ko. O sige nga, ano? Una sa lahat, napakagastadora mo. Ano? Diba? Ang dami-dami mong binibiling wala namang katuturan. Ilang beses ka nagpunta sa mall ngayong linggo? Kasama ko ang mama ko nung isang araw at yung mga pinsan ko kahapon. Kita mo na? 2 beses ka namili ngayong linggong to. Ngayong linggo pa lang ha. Wala akong pinamili kahapon. Pero gumastos ka pa rin. Diba? Aminin mo na. Kailan lang sinabi ko sa'yo magtipid ka sa pera kasi ang mahal ng kuryente natin, diba? O ano pa? Bukod dyan sa mababa mong reklamo, meron pa? Baka naman pwede ka mag-aral magluto ng maayos. Pinagluluto kita, Eddie ha? Anong sinasabi mo dyan? Ang sabi ko,
matuto ka magluto ng maayos, ng matino, ng masarap. Ano? Alam mo, buti na lang magaling ka magsaing. Pero pagdating sa mga ulam, kailangan ko pang guyoin yung sarili ko na may lasa yung luto mo. Pritong manok mo. Pritong manok mo hilaw sa loob. Adobo mo maalat. Parang adobong asin imbis na adobong baboy. O, di ba? Sinigang mo kulang sa asim. Kala ko nga nilaga eh. At Marie, please lang. Huwag ka na magluto ng mga pasta-pasta, ha? Nag-iimbento ka lang ng sauce eh. Hindi ko na alam kung panlasa ko ba yung may problema o ikaw na. Nasanay na nga ako eh. Kaya tuwing nakakakain ako sa labas, nagmumukha akong patay gutom. Kasi doon lang ako nakatikim na masarap. Yung masarap talaga. Ganon. Sa halos 2 taon nating nagsasama, ngayon mo lang sasabihin sa akin yan. Hindi ka talaga papatalo, no? Sa tuwing pupunahin kita, kailangan pati ikaw may balik sa akin. Ay, kasi ang tawag doon, pagiging patas. Diba? Ganun ka rin naman eh. Sa tuwing may pupunahin ako sa'yo, gagantihan mo rin ako ng kung ano-ano. Kaya huwag ka mainis sa akin. Kasi ang tawag dito, komunikasyon. Pinaparating natin yung pangit sa isa't isa. Bakit tinatalikuran mo ko kung komunikasyon pala ang ginagawa natin? Kasi gusto ko nang tapusin ang usapan. Kilala na kita eh. Kayang-kaya mo dumakdak kahit buong araw. Dumakdak? Oo, dumakdak. Isa pa yan sa ayaw ko sa'yo. Pag naumpisahan mo na, ayaw mo nang tumigil hanggat hindi pa dapang-dapa yung kalaban mo. Kalaban? Kaya bago pa ako matuliling sa'yo, ako na magsasabi, tapos na ang usapang to. Eddie! Eddie! Tony, ilang taon kaming magkarelasyon ni Marie bago kami nagpakasal. Kaya kilalang kilala na namin ang isa't isa. Alam ko na ang lahat ng gusto at ayaw niya. Pero noong mga panahon na yon, tila nag-imbento siya ng mga panibagong patakaran sa loob ng pamamahay namin. Parang biglang dumami ang mga bagay na ikinagagalit niya. Yung mga bagay na hindi niya sinisita noon, bigla na lang nagiging malaking problema. Mula pagkilos ko sa bahay, paano akong matulog, oras ng alis at uwi, pati mga kinakain ko at iniinom, lahat may nasisita si Marie. Tony, sa aming dalawa ni Marie, siya ang mahilig sa komprontasyon. Hindi siya titigil hanggat hindi nauukit sa utak ko ang mga hinaing niya. Hindi naman ako ganun. Ako yung tipo na mas gusto kong pahupain na lang ang galit namin hanggang sa magkalimutan na kung ano ba ang pinag-aawayan namin. At kapag hindi ka nagalit, di yun na yun. Problem solved. Hindi na kailangang hukayin pa ang mga detalye dahil lalo lang lalala ang away. Kasi aminin nyo, minsan ang sagot sa mga away mag-asawa ay ang pagtalikod at paglakad palayo. Hindi lahat ay kailangang banggain ng harap-harapan. At yan ang hindi maunawaan ng asawa kong si Marie. Kaya habang tumatagal tuloy, lalong dumarami at humahaba ang mga away namin. Nung hindi pa raw kami kasal ay mapapalagpas pa niya ang estilo kong pagtakas-takas. Pero iba na raw kapag mag-asawa na. Sa ayaw ko man o sa gusto, kailangang harapin ko ang mga sa tingin niya ay pagkakamali ko. Talaga ba? Pupunta si Sir mamaya? Yung buong mga taga 15th floor? Di nga. Naku, pagkakataon na natin yung pre. Sige. Kita tayo mamaya. Sige. Bye. Lab? Dito sa kusina, lab. Pagtimpla mo nga ako ng kape, may tinatapos lang ako dito. Pupunta pala si boss mamaya. Ma-sales stock nga to si boss. Pagkakataon ko na malakad yung proyekto ko. Teka, saan na si Marie? Marie, yung kape ko. Teka lang, Eddie Ang sakit kasi ng katawan ko eh. Wala ka namang ginawa kahapon Kasi nga, kahapon pa to. Lab, mamaya isuot mo yung pinakamaganda mong bestida. Ha?
Birthday party kasi nung isang manager namin, 'di ba? Nirentahan yung isang buong restaurant. Sinabi ko na to sa'yo, 'di ba? Lahat kami sa opisina imbitado. Pati yung mga taga-taas, yung mga bossing-bossing talaga. Love, pwede kayang... May niluluto kasi kami ni Patrick na proposal eh. Magandang oportunidad yon para malakad namin sa boss. Sa boss na mismo. Hindi na namin padadaanin kung san-san. Oo, nasabi mo na sa akin yan. Kaya lang, hindi kasi maganda yung pakiramdam ko eh. Ano, may sakit ka? Magkakaroon pa lang ng... Magkakaroon ka pa lang pala eh. Inuman mo na kagad ng gamot yan. Masakit ba yung lalamunan mo? Gawin mo yung turo ni mama. Magpakulo ka ng luya tapos lagyan mo ng kalamansi. Yun, effective yun. O sige na, para mamayang gabi maayos na yung pakiramdam mo. Ha? Love, sige na, kumilos ka na. Huwag mong bibihin yan. Lalong magtutuloy-tuloy yan, sige ka. Sige na, uminom ka na ng gamot. Susubukan ko. Tsaka love, kape pala please, parang ayaw nang gumana ng utak ko eh. Ha? Salamat. Oo, ano yan? Ba't di ka pa nakabihis? Tinawagan kita kanina sa telepono, sabi ko alas 5 dadaanan kita. Bakit suot mo pa rin yung pantulog mo? Naligo ka ba? Love, sabi ko kasi sa'yo may sakit ako eh. Hawakan mo ko, mainit ako. Oo nga no. Hindi ka siguro uminom ng gamot mo no? Uminom na ako. Kaya lang, isa na lang yung mayroon tayo. Sana tinawagan mo ako sa opisina para nakabili ako bago ako umuwi. Alam mo naman landline ko eh. Tumawag ako, pero walang sumasagot. Baka nasa labas ako nun. Kailangan na talaga natin bumili ng beeper. Love, ang sama talaga ng pakiramdam ko. Ang sakit-sakit ng buong katawan ko. Lalo na yung ulo ko. Sakit din ang lalamunan ko pag lumulunok. Parusa nga kahit umiinom ako ng tubig eh. Paano yan? Alas 6 yung party. Mas importante pa ba yan? Marie, love, sinabi ko naman sa iyo eh, di ba? Ito lang yung pagkakataon namin ni Patrick makausap yung pinaka-boss namin. Pinaghandaan na nga namin yung gagawin namin mamaya. Hindi ko pwedeng iwan sa ere si Patrick. Eh, di seryoso ka ba? May sakit ako. Ikaw naman kasi, hindi mo iniingatan yung sarili mo eh. Paano ba to? Wala na sa opisina si Patrick eh. Di ko rin alam number nila sa bahay. Nasa akin pa naman yung mga papeles kung sakaling hingi ni boss yung bigla. Paano ba to? Sige na. Kung gusto mo, ikaw na lang. Ikaw na lang yung pumunta. Ha? Paano ka? Anong gagawin ko? Sa itsura mo pa lang, parang sinasabi mo na sa akin gusto mong pumunta eh. Sige. Ganito na lang. Mabilis lang ako. Idadaan ko lang kay Patrick yung mga papeles tapos ibibili kita ng gamot. Ayos ba yun? Tatawag ako dito sa bahay gamit yung telepono ng restaurant tapos tawagan mo ko doon kapag may kailangan ka pa. Basta dalian mo. Oo, mabilis lang ako. Diyan ka lang. Magpahinga ka lang dyan. Babalik din ako agad. Sige na. Umalis ka na. Salamat, love. Salamat. Ma, ginagawa niyo dito. Punyemas kang bata ka! Aray ko! Ha? Ma, ano ginawa ko? Inuna mo ba talaga makipagsosyalan kaysa asikasuhin yung asawa mo? Ano ba kipagsosyalan? Andun sa kwarto si Marie, inaapoy ng lagnat. Alam ko, ma. Alam ko. Alam mo naman pala pero umalis ka pa rin. Umalis ako para bumili ng gamot. 2 oras para bumili ng gamot? Dumaan ako doon sa party. May inabot lang ako sa katrabaho ko. Ma, hindi naman ako nakakalipad eh. Siyempre marami sasakyan sa daan. Matraffic. Tigil-tigilan mo nga ako sa mga palusot mo. Maligo ka na at asikasuhin mo yung asawa mo. Aray ko. Dalian mo na! Opo. Ito kasi si Marie. Sinadya pang papuntahin si mama eh. Kala mo na maping-api. Tony, inamin sa akin ni Marie na tinawagan niya ang mama ko para gantihan ako. Nagalit siya sa ginawa kong pag-iwan sa kanya para sumaglit
sa pagtitipon ng opisina namin. Sige, aminado naman akong mali ang ginawa ko. Pero hindi naman ako nawala ng matagal. 2 o 3 oras lang naman ako sa labas. Noong mga panahon na yun, hindi pa uso ang cellphone. Landline lang at beeper ang meron, kaya hindi ko masabi kay Marie na na-traffic ako sa kalsada. Ewan ko ba naman kay Marie? Hindi na niya naisip na para sa amin naman ang ginawa kong pag-alis. Sinunggabang ko lang ang oportunidad na makakuha ng malaking proyekto. Pero sa halip na intindihin ang dahilan ko, mas inuna niyang maging emosyonal. Agad siyang umisip ng paraan para ilaglag ako at mapahamak. Tony, ilang araw kaming nagkatampuhan noon ni Marie. Galit siya sa pangiiwan ko sa kanya. Galit naman ako dahil ipinahamak niya ako sa nanay ko. At isa lang yun sa marami pang pagsubok na dumating sa amin ni Marie. Mapamaliit hanggang sa malaking bagay. Talagang sinusubok ang mga pasensya namin. Hanggang sa napapatanong na lang ako sa sarili ko kung tama ba ang desisyon kong pakasalan ng asawa ko. Tony, 2 taon lang yata ang itinagal ng kung tawagin ay honeymoon phase namin ni Marie. Pagtungtong kasi ng 3 taon namin, ay mas madalas na kaming nagtatalo. Palagi siyang namimiloso po at aminado akong binabara ko naman siya bilang ganti. Pakiramdam ko pa nga ay palagi akong binabantayan ng asawa ko. Minamatyaga ng mga kilos ko. Nag-aabang kung kailan ako susunod na magkakamali. Kaya madalas ay hindi ko na lang pinapakinggan ang mga sermon niyang paulit-ulit na lang. Kumbaga, iniinis niya ako, di iinisin ko rin siya. Hindi uso sa amin ang magpatawad na lang. Kailangan merong nakakalamang at merong dehado. Love, nabayaran mo na ba yung kuryente? Kuryente? Hindi ko sigurado eh. Mukhang hindi pa nga kasi ayan nakatanggap ako ng disconnection notice. Oo nga no. Akin na nga ako na magbabayad. Nasaan na yung papel? Papel? Anong papel? Yung bill ng kuryente. Hindi ko alam eh. Teka, saan ko ba nilagay yun? Ha? Huwag mo sabihin winala mo. Hindi. Nandun lang siguro yun sa bag ko o kaya sa mga drawer. Sa mga drawer? Sang mga drawer? Tsaka aling bag? Bag na ginagamit ko papasok sa trabaho. Hanapin mo na, dali. Ito naman mamaya na. Tsaka hindi mo naman kailangan yun eh. May disconnection notice ka na nga oh. Kahit na. Siyempre kailangan maayos na nakatabi yung mga bills para namomonitor natin yung konsumo natin. Sus, ano naman silbi ng pagmumonitor? Hanapin mo na. Mamaya na. Ngayon na. Hindi naman importante yun eh. Wala ka namang ginagawa eh. Kumakain ako. Kumakain. Tapos ka nang kumain Mari naman. Walang pakundangan. Masisira ba buhay mo pag di mo nahawakan yung lintik na bill ng kuryente na yan? Ikaw naman kasi. Napaka-irresponsable mo. Simpleng-simple na nga yung pinapagawa ko sa'yo. Hirap na hirap ka pa. Di mo na nga nabayaran yung kuryente, winala mo pa yung bill. Nakakagigil ka. Bahala ka na nga dyan. Hugasan mo yung plato at walisan mo yung pwesto mo. Ang tanda-tanda mo na, ang kalat mo pa rin kumain. Diyos ko po. Bigyan niyo po sana ako ng mahabang pasensya sa asawa ko. At kung pwede po, baka naman pwede, bawasan niyo po yung pagiging bungangera niya. Nakakaulol na po eh. Baka mabingi na ako bago matapos yung taon. Sige na po Lord, pagpalain niyo po sana ng tahimik na bibig ang asawa ko.
Marie? Lab? Pahingi nga kape. Dami ko palang gagawin. Simulan ko na nga to. Lab! Pahingi kape! Marie, asa ka ba? Ano? Sabi ko pahingin kape! Eh di ikaw na magtimpla sa sarili mo. Nagmamadali ako. Nagmamadali saan? Sa kasal ng pinsan ko, ano ka ba? Di ba mamaya pa 4:00 yun? Oo nga, at alas 3 na oh. Alas 4 yung kasal, hindi alas 4 aalis ako dito. Paki-zipper nga tong damit ko. Ganda niya na. Pahingin ko kape. Eh di, kita mo namang nagmamadali ako, di ba? Tapos uutusan mo pa ako. Kaya mo na yan. Hindi mo na nga ako sasamahan sa kasal eh. Alam mo namang di ko paborito yung pinsan mo na yun eh. Tsaka ang dami kong gagawin oh. Kaya sige na, timpla mo na akong kape. Alam mo naman paborito ko yung timpla mo eh. Ewan ko sa'yo. O, saan ka pupunta, lab? May toyo na naman eh. Asan ba yung kape? Lab? Kumusta yung kasal? Masaya ba? Oo. Marami bang tao? Napagod ka ba? Sumakit ba yung paa mo? Kalalakad? Sakit ba yung katawan mo ngayon? Eh di, ano bang mga tanong yan? Pwede ba matulog na lang tayo? Tinatanong ko lang naman yung tungkol sa lakad mo. Masaya yung kasal at pagod ako. Pagod na ako. Ayos na ba? Sungit mo naman. Baka sakali lang naman ako kung may natira kang enerhiya kahit konti. Kasi, Ano naman yan? alam mo na. Baka lang pwede tayong... Tigil-tigilan mo ako, Eddie ah. Tagal-tagal na kasi mula nung huli nating lambingan eh. Baka naman... Eddie, kakasabi ko lang, di ba? Pagod ako. Kaya nga ako na nag-ayos ng mga iniwan mong kalat dito sa kwarto, pati sa kusina at sala, nilinis ko na rin. O ano ngayon? Aso ka ba? Kailangan may reward bawat gagawin? Ayoko namang mahambing sa aso. Baka pwede yung reward man lang. Ewan ko diba? sa'yo, Eddie. Ito naman kahit mabilisan lang. Eddie, isa pa. Huwag mo kong hawakan ha, masasapak kita eh. 5 minuto lang. Kadiri ka, Eddie. Lumayo ka nga. Ano ba? Aray ko, makahampas to. Lumabas ka nga ng kwarto. Doon ka sa sala matulog. Bakit naman ganun? Ayaw mo. Ako na lang. Teka, Marie. Hindi ka makaintindi. Pagod nga ako pero pinipilit mo yung gusto mo. Matulog ka dyan mag-isa mo. Marie! Love naman! Uy! Tagal na kaya nating walang... Marie! Oo na, hindi na. Sige na, suko na ako. Balik ka na dito, Marie! Marie! Diyos mo naman. Ano problema ng babaeng yun? Ito na nga lang unang yayakapin ko. Tony, bago niyo ako husgahan, ay sana maintindihan niyo muna kung bakit ganun na lang ang naging kilos ko sa asawa ko. Noong mga panahon na yun kasi ay naging abala kami masyado ni Marie sa mga karera namin sa buhay. Palagi kaming pagod at madalas ay nalilimutan na naming maglambingan. Alam niyo naman kami mga lalaki, magpapakatotoo na ako. Kailangan namin yun. Hindi naman ganun si Marie nung bago mag-asawa kami. Pero habang tumatagal ay nagiging mapili at maarte na ang asawa ko. Madalas ay marami pa akong kailangan gawin bago niya ako mapagbigyan. Na ipinagtataka ko talaga dahil hindi ko alam kung paano kami umabot sa ganun. Para kasing yung dati naming mainit at nag-aalab na pagsasama ay unti-unting nanlamig. Hi Tony, ang hirap ng buhay mag-asawa. Tingnan niyo nga kami ni Marie. Nasa 3 taon pa lang kami ng aming pagsasama. Pero parang 10 taon na kaming nagdurusa.
Tony, sa mga sumunod na buwan ay nasanay na ako sa asawa kong wala ng katamis-tamis sa pakikitungo sa akin. Palaging mailap. At sa tuwing naglalambing ako, madalas niyang sabihin sa akin na ayusin ko naman daw ang sarili ko. Na siya namang ipinagtataka ko dahil mula nang maging nobya ko siya hanggang sa maging asawa ay wala naman akong pinagbago. Kung ano ako nung pinakasalan niya, ganun pa rin ako. Hindi ko talaga maintindihan noon kung ano ang gustong mangyari ni Marie. Siya naman ang nagpapalaki ng mga maliliit na bagay. Siya naman ang mahilig mang-away. Kaya nga dumating ako sa puntong bahala na. Sa isip-isip ko noon, kung ano ang kayang ibigay sa akin ng asawa ko, hindi na ako magrereklamo. Basta wag rin siyang umasa ng sobra mula sa akin. Ano ka mo? Sinong gusto malaman ng telephone number ko? Si Sandy nga. Yung taga-accounting? Oo, yung matangkad, payat. Ano sabi? Paano ka tinanong? Naglalakad kasi ako papuntang elevator. Tapos? Nandun siya nag-aabang din. Oh. Tapos, nagsalita. Kinausap ako. Ano sabi? Ano sabi? Di ba ikaw yung friendly Eddie? Nakso! Tapos ano? Tapos sabi ko, ako nga. Bakit po? Po? Siyempre, kunwari good boy tayo. Teka, nasagot niya. Sabi niya, pwede bang malaman yung number ni Eddie? Hindi nga. Oo nga. Pero wag ka. Nagtanong ulit ako. Ano sabi mo? Sabi ko, bakit niyo po gustong malaman? Yeah! Pero manda ka sa sinagot niya sa akin, pare. Bakit? Ano sinabi? Ang sagot ni Miss Sandy, wala naman. Gusto ko lang makipagkaibigan. Makaibigan? Makipagkaibigan daw. Umpo naman! Pogi mo, pare. Sa dinami-dami ng mga ulupong sa opisina, kung pa talagang nakursunadahan niya. Naman kamandag natin, pre. Isang tingin pa lang, daig mo pa yung tinuklaw. Diba? Paano? Ibibigay ko ba sa susunod na magkasalubong kami? Sabi ko kasi sa kanya papagpaalam ko muna sa'yo eh. Susto naman Pag mga ganyan-ganyan, wala nang papaalam. Bigay mo na kagad. Nako, baka mahambalos pa ako ni misis mo niyan. Bakit? Wala namang masama doon Taga-accounting naman yun. Malay mo, may kailangan akong pirmahan. Tsaka, para makikipagkaibigan lang. Diba? Hindi ko naman lalandiin Ba't natatawa ka? Ha? Wala. Nagsasabi lang naman ako ng totoo Talaga? Oo naman. Anong tingin mo sa akin, ha? Eddie, Magandang gabi, Marie. pumasok ka nga sa loob sandali. Pre, teka lang, ha? Sige. Sige lang. Bakit, love? Anong problema? Umabot na pala tayo sa ganun. Umabot saan? Sa bastusan. Ha? Talagang malakas na loob mong ipangalanda ka na kayang-kaya mong makipaglandian sa ibang babae. Makipaglandian? Ako? At sa pamamahay pa talaga natin, ha? Yun. Marie naman, nagbibiruan lang kami ni Patrick. Wala akong pakialam kung nagbibiroan lang kayo ng Patrick na Usapang yun. lalaki lang yun. Kalma. Ganon. Pag-usapang lalaki, okay lang bastusin ng mga asawa. Di naman kita binabastos Sabi ko nga sa'yo, biruan lang namin yun. Biruan. Hindi ko naman gagawin kung ano man yung iniisip mo. Sige, sabi mo yan, ha? Pag ako lumabas kasama ang mga kaibigan ko, makikipagbiroan din ako na hanapan na nila ako ng bagong asawa. Dahil yung meron ako ngayon, palyado na Ano ba pinagsasabi mo dyan, Marie? Katunayan, nakasalubong ko sa grocery yung dati kong manliligaw. Sino yan? Si Vincent. Yung mukhang butike? Alam mo, wala pa rin nagbago sa kanya. Mabait pa rin siya at marespeto. Talaga? Tapos nalaman mo yan sa loob ng ilang minuto yung pagkikita? Oo. Di ba, Marie? Kaya sige, makipagkaibigan ka dun sa Sandy mo, makikipagkita ako kay Vincent. So hinahamon mo ko. Di ba yun naman ang gusto mo? Ang lumandi sa iba?
Alam nga naman ikaw lang, di ba? Kilig na kilig ka pa, daig mo pa yung bulate. Alam mo, ikaw sumusobra ka na. Ako talaga? Bakit? Kasalanan mo naman. Ba't ako nagkakaganto ah? Anong sabi mo? Ang laki-laki na ng pagkukulang mo sa akin bilang asawa. Wala ka ng oras para sa akin tapos madikit lang ako sa'yo ng konti, diring-diri ka na kagad. Anong diring-diri? O bakit? Sige nga. Kailan yung huling beses na may nangyari sa atin? Kailan? O diba, hindi mo na matandaan. Ako rin eh. Sa tagal natin, di ko na nga alam. Kala ko pa naman nagpakasal tayo dahil may taning yung matris mo. Eh paano tayo magkakaanak sa ginagawa mo? Pinabayaan mo na lang ako sa sarili ko. Wala ka nang pakialam sa akin. Hindi ko nga alam kung asawa pa ba turing mo sa akin eh. Eh, diyan ka naman magaling eh. Mga pangangailangan mo lang ang iniisip mo. Pag nagugutom ka, pag naghahanap ka ng isusuot, pag gusto mo ng kape, at pag gusto mong makaraos, saka mo lang ako iniintindi. Ano ba namang klaseng pang-intindi yung hinahanap mo ha? Ginagawa ko naman lahat ng utos mo, lahat ng gusto mo, sinusunod ko. Kahit natutuliling na ako sa boses mo, tinitiis ko. Diba? Mapakinggan ko lang yung mga dinadakdak mo. Ano pa ba ha? Gusto mo ba pagawan pa kita ng rebulto? Ha? Sabuyan ko ng bulaklak yung nilalakaran mo? Lumuhod ako sa harapan mo sa tuwing may hihilingin ako? Ganun ba yon, Marie? Ganun ba? Ha? Akala mo ba natutuwa ako sa tuwing uutusan kita? Sa tuwing kailangan ko pang idikta sa'yo yung mga kailangan mong gawin? Kahit ako, Eddie, naririndi na rin sa sarili kong boses kakaulit ng mga bagay na dapat alam mo na. Mga bagay. Ano mga bagay? Yung mga maliliit na bagay? Yung mga simpleng bagay na hindi naman dapat pinapalaki? Para sa'yo maliliit na bagay. Kaso pag pinagpatong-patong mo, nagiging isang malaking problema na. Alam mo kung anong problema? Masyado kang madrama. Ang hiling mo gawing isang pelikula bawat maling nakikita mo sa akin. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Pwede ba nakikinig ako? Nakikinig ako! Masyado lang mataas yung kaligayahan mo at ang malala pa nito, kaligayahan mo lang yung iniisip mo. Pwisit! Maghiwalay na lang tayo. Ano sabi mo? Maghiwalay na tayo. Siyempre yan yung may isip mong paraan. O sige, maghiwalay na lang tayo, buti pa. Sana nga di na lang tayo nagpakasal eh. Atat ka kasi masyado. Ako naman ton si Tanga, nagpauto naman ako sa'yo. Baka mas masaya pa tayo kung di tayo nagpakasal. Baka mas masaya pa tayo kung hindi tayo nagpakasal. Hindi, Eddie. Baka mas masaya pa ako kung iba yung pinakasalan ko. Huwag mong sisihin ang kasal. Sisihin mo tayo. Nakakasawa. Yan lang ang tangi kong naramdaman ng mga oras na yun. Sawang-sawa na akong marinig ang malakas na boses ng asawa ko. Suyang-suya na ako sa paninigaw niya sa akin. At pagod na ako sa pag-iintindi sa kanya. Biro ang magkaibigan lang ang mga sinabi namin ni Patrick. Pero itong si Marie, ginawang malaking issue ang lahat. Alam naman niyang hindi na ako marunong mambabae. Pero ginamit niya ang pagkakataon na yun para atakihin na naman ang pagkatao ko. At syempre, ako naman dumipensa rin. Ginamit ko rin ang pagkakataong yun para ipaalam din kay Marie na hindi lang ako ang may mali sa pagsasama namin. Gusto niya kasi siya palagi ang nasusunod at ako naman ay oo lang ng oo. Tony, mahal ko naman ang asawa ko. Kaya hanggat maaari hindi ako sumusuko. Pero ang hiling ko lang naman noon ay sana tratuhin naman niya ako ng may puso. Dahil tao pa rin ako. Nasasaktan din ang damdamin ko. Kinabukasan ay nagdesisyon akong umalis muna ng bahay. Pakiramdam ko kasi noon, kailangan muna naming malayo sa isa't isa. Kaya umuwi muna ako sa bahay ng mga magulang ko para magpalamig ng ulo.
Nakakatawa talaga itong palabas na to. Eddie, Uy, nak, pa. mag-usap nga tayo sandali. Ano yun pa? Patayin mo muna yung TV, patayin mo muna. Sige po, sige po. Ano yun pa? Matanong nga kita, kailan ka ba uuwi sa inyo? Ako? Ewan ko. Anong ewan? Hindi ko pa alam pa. Bakit po ba? Pinapaalis nyo na po ba ako? Hindi naman. Ang akin lang, paano kayo magkakaayos ng misis mo kung nandito ka? Hindi naman niya ako hinahanap eh. Tumawag na po ba? Hindi pa. Di wala. Ano ka ba sa tingin mo anak ha? Nawawalan tuta? Kailangan hanapin bago makauwi? Pa naman oh. Para ka rin si Marie. Hilig niyo ako yung kumpara sa aso eh. Anak, seryosong tanong nga. Wala ka bang planong umuwi sa inyo? Wala nga pa. Hindi ako uuwi hanggat hindi siya ang unang kumikilos. Halika nga dito nak, lapit ka sa akin. Bakit pa? Lapit ka lang. Bakit nga? Kakaltukan kitang hinayupak eh. Bakit ano bang ginawa ko? Ang tanda-tanda mo na, napakaisip bata mo pa rin. Bumalik ka doon sa asawa mo at harapin niyo ang problema niyo. Para ang hindi lalaki. Ano, tinuruan ba kitang maging ganyan ha? Kailan ko nilayasan ng nanay mo? Sige nga. Pa, magkaiba naman tayo eh. Magkaiba si Marie tsaka si Mama. Talagang magkaiba kasi mas masahol ang nanay mo. Para namang hindi mo narinig yung kwento ko sa inyo eh. Ang sama-sama niya sa akin. Tipikal na may bahay. Puro pagbubunga nga ang alam. Ratrat dito, ratrat dyan. Nakakapagod. Ayaw pa akong pagbigyan sa kama. Tama ba naman yun? Alam mo nak, sa tinagal-tagal namin nagsasama ng nanay mo, marami na ako natutunan. At ang isa sa mga natutunan ko, sabihin ko lang sa'yo ha, Ano yun pa? ang babae, hindi yan magbubunga nga kung hindi rin matigas ang ulo mo. Kapag may sinabi siya at ginawa mo agad, edi tahimik ang buhay. Pero kung sinabi niya isang beses, tapos umuo ka lang pero wala kang ginawa, asahan mo na, uulit-ulitin nila sa'yo yun hanggang sa kumilos ka. Ginagawa ko naman lahat ng gusto niyo pa eh. Bakit agad-agad? Hindi naman agad-agad. Kita mo na. Pero ginagawa ko pa rin. Yun na nga yung problema, di ba? Nasa harapan mo na. Tsaka Eddie, kilala kita. Ano na naman pa? Likas na matigas ang ulo mo. Marami sigurong bilin sa'yo yung asawa mo na hindi mo sinusunod. Paulit-ulit kang gumagawa ng mga ayaw niya. Mga maliliit na bagay lang yun pa. Maliit sa'yo, pero hindi para sa kanya. Magkaibang tao kayo. Magkaiba yung pag-uugali nyo. Hindi pwedeng kung ano ka dito sa bahay, ganun ka rin sa asawa mo. Di simple lang. Matuto kang makinig. Matuto kang magbago. Paano naman yung ginagawa niyang pagpaparusa sa akin? Tama ba yun pa? Pagpaparusa, Yung hindi siya pumapayag magsiping kami. Eddie, sinong babae ang gaganahang sumiping sa asawa niya nang walang ginawa kundi puro sakit ng ulo? Karamihan sa mga babae ginagamitan ng emosyon ng pakikipagsiping. Hindi katulad ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ko nilalahat ha. Pero karamihan sa mga lalaki kayang sumiping kahit kanino, kahit di mo mahal yung tao. Bale, ang sinasabi mo pa, ako mali. At si Marie, tama. Hindi ko sinabi yun anak. Hindi yun. Hindi ko naman mahuhusgahan si Marie kasi ikaw yung mas nakakakilala sa kanya. Pero ikaw, anak kita. Lalaki ka. Kaya naiintindihan ko sitwasyon mo. Edi ako hihingi ng tawad, ganun. Ako na naman. Alam mo may pagkakamali ka, di ba? May pagkakamali din naman siya. Ikaw ang tinatanong ko, huwag mo isingit yung kay Marie. Alam mo may pagkakamali ka, di ba? Oh. Di humingi ka ng tawad. Ihingi mo ng tawad yung kasalanan mo. At hayaan mo si Marie sa sarili niyang mga pagkakamali. Parang di naman yata patas yun pa. O bakit, may paligsahan ba? May kompetisyon? Oo na. Sige na. Naintindihan ko na. Ito pang tatandaan mo, Eddie. Sa isang pagsasama, bago ka humingi ng pag-aaruga sa asawa mo, siguraduhin mong nagagawa mo muna to sa kanya. Ang mga asawang babae, mama mo,
Ayan si Marie. Reflection sila ng pag-uugali natin. Ha? Kung maayos ang pagtrato natin sa kanila, maayos na tahanan at tahimik na buhay ang kaya nilang maibigay sa'yo at makahigit pa. Pero kung bulok ka at patapon pa, Sobra naman yung bulok. asya mo na. Ganun klase ng buhay ang mararanasan natin sa piling nila. O ngayon, naunawaan mo na ba? Opo, Papa. Sigurado ka? Opo, siyempre. Alam ko naman ho ang dapat gawin Nagtatampo lang din naman ako. Ako, isa pa yan. Sinasabayan mo pa si Marie na magpasuyo. Hindi naman Tao lang naman ako pa, may damdamin din ako. O akala ko ba nauunawaan mo yung sinabi ko? Oo nga po. O lumayas ka na. Kala ko hindi niyo ko pinapaalis. Kanina yun, nung tatanga-tanga ka pa. Pero ngayon malinaw na isip mo. Kaya umalis ka na't kausapin mo na asawa mo. Ba, teka lang naman. Huwag naman agad-agad. Hayaan niyo muna ako maghanda. Maganda. Dahil mo sat-sat, umalis ka na, isa. Ito na pa. Tatayo na ako. Papa talaga O anong ako? Wala po. Sabi ko salamat. Salamat sa payo. Siyempre, sino bang didisiplina sa'yo kundi ako? Di tandaan mo. Mahal ka namin dahil anak ka namin. Wala naman kaming pagpipilian nung binigay ka ng Diyos sa amin. Pero si Marie, mahal ka niya at ikaw ang pinili niya. Matuto ka sanang pahalagahan yon. Tony, aaminin kong tama naman ang mga sinabi ng papa ko. Hindi man ako sang-ayon sa lahat, pero naunawaan ko naman ang mga punto niya. At oo, napagtanto ko rin ang mga pagkakamali ko sa asawa ko. Humingi pa ako ng isa pang araw na palugit sa papa ko bago ako umuwi kay Marie. Nag-isip muna akong maigi kung anong dapat kong gawin. Bumili ako ng bulaklak bago ako umuwi sa bahay. Pagdating ko doon, naabutan kong nanonood ng telebisyon si Marie. Umupo ako sa tabi niya at ang una kong sinabi ay ang mga salitang, "Patawarin mo ko sa mga pagkakamali ko." Naiyak si Marie at doon na kami nakapag-usap ng mahinahon at may respeto sa isa't isa. Ilang oras din kami nakaupo lang sa sofa at magkahawak ang kamay. Pero yun na ang naging hudyat ng pagbabago sa amin. Hindi naging madali ang buhay. May mga tampuhan at away pa rin, lalo na nung nagkaroon na kami ng mga anak. Pero mas kaya na naming ayusin ang lahat nang walang sigawan at sakitang nagaganap. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Eddie. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.